Ano nga ulit mga minamahal yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte nung isang araw, 'di ba? Na ang sabi niya, tulong niya na lang daw po na hindi siya magsalita. Kasi pag nagsalita daw po siya, magkakagulo daw po yung taong bayan. Ipalamon natin itong sinabi ni VP ha. Pakinggan niyo muna yung kanyang salita tungkol sa impeachment, 'di ba? Alam niyo naman ngayon na nakakalap na ng 205 votes mga minamahal na mga kongresista ang gustong ma-impeach itong si Sara Duterte. But anyway, ito yung kanyang sinabi nung isang araw na kapag magsalita daw siya, baka daw magkagulo, nananakot itong si Sara Duterte. Pero tingnan nyo ganito kayabang si VP. Pakinggan ninyo. President Sara Duterte, pero tila ilag ang bise sa ilang issue tulad ng panawagang ipa-impeach siya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Kaya daw hindi siya nagsasalita kasi tulong niya na lang daw po yan sa bayan. Kasi baka daw magkagulo. Paano yan? Paano yan? According dito sa balita ng News 5. News 5. Pabasa ko sa inyo itong balita ng News 5, mga minamahal. Sabi dito, Kamara nakakuha na ng sapat na perma para sa impeachment. Tapos nakalagay dito, ayon naman sa isang source, umabot na sa 205 ang naturang bilang ng mga kongresistang lumagda. So ang kailangan lang talaga dyan mga minamahal is 103 votes. Pero lumagpas, sumobra. Ibig sabihin, gigil na gigil sa'yo yung taong bayan, Vice President. Anyway, mamayang gabi, kasi hindi pwedeng i-decline to ng Senado. Kailangan i-accept nila ang article of impeachment. Kaya dito sa mga kupal na mga senador na to, katulad ni Robin, na ikaw napakabobo mong senador kang hayop ka. Imagine hindi mo pa nga nababasa yung article of impeachment. Hindi pa nga dumadating dyan sa Senado yung article of impeachment na yan. Nag-decide ka na agad ng boto mo. Kung hindi ka ba naman tantado, kung hindi ka ba naman kupal, okay, sabihin na lang natin yung boto mo is against ka para ma-impeach itong si Sara Duterte, pero wala kang karapatan na sabihin agad na yan yung boto mo dahil hindi mo pa nga nababasa yung article of impeachment. Ganyan ka ba kabobo? Anyway, mga minamahal, itong magandang event to, talagang unforgettable moment, itong event na, umabot ng 200 plus, yung gustong ma-impeach itong si Sara Duterte. Kasi dito natin makikita yung importance ng accountability, particularly na nga po mga minamahal sa paghahawak ng public funds. Diba kasi trust ito trust to ng taong bayan at saka taxpayer tayo. Hindi pwedeng ginaganito tayo ng mga tawag dito, ng mga public official na niloloko tayo ng harap-harapan. Ang daming kasong kinakarap ni Vice President Sara ngayon Anyway, ganito yung proseso. Ito lang yung alam ko base sa nangyari kay Corona. Una, syempre, congressional impeachment. Yan yung first step, which is succeed na tayo, tagumpay na tayo sa first step. Ngayon, yung pangalawa, sila yung Senado, yung hahawak na impeachment trial. Diba? Pag ginawa ka ng Senado, kunyari, i-receive nila, hawakan nila yung impeachment trial. Pangatlo, syempre, yung mga senador, sila yung magiging impeachment court. And also, sila yung magsiserve as a judge. Kaya nga sabi ko, hindi pwedeng magkomento agad si Robin Padilla na against siya sa impeachment or yung boto niya, nilathala niya na hindi niya pwedeng i-impeach, ayaw niya na ma-impeach itong si Sara Duterte. Dahil in the first place, hindi pa nga nakakarating yung article of impeachment. Ngayon na nakarating na yung article of impeachment, dapat hindi ka maging bias. Diba, pakinggan mo muna yung voice of the people, pakinggan mo muna yung nakalagay dyan sa article of impeachment na yun, basahin mo muna bago ka mag-decide. Nagigets mo, Robin Padilla? Kaya nga dapat i-balance natin dyan yung, tawag dito, yung fairness. Diba? Okay, pang-apat. Siyempre, as far as I remember mga minamahala, yung Chief Justice. Sino ba yung Chief Justice? Siya yung magpipreside over the trial. So ngayon, kapag may conviction na, requires dyan ng 2/3 votes. Gaano ba kadami yung 2/3 votes? 23 ang senador ngayon kasi wala na si Angara.
So, 15 or 18 votes, tama ba? Pero mukhang medyo tagilid ng slide kasi ang daming mga identified as maka-Duterte dyan sa Senate. Pero kung tatrabahuin ng ating presidente yan at ipapaliwanag sa mga senador yan, maybe may lusot. May lusot to, mga minamahal. Pero, with this upcoming midterm election, malaki din yung impact ng impeachment process. Kasi, yung ibang mga senador na yan, kailangan nilang mangampanya pa. Kasi, kapag nandyan na yung impeachment, magpo-focus na sila dyan. Kaya siguro, pinirmahan na ng mga kongresista para hindi na sila mag-debate-debate dyan at makapag-focus na sila sa pangangampanya nila. Kaya, Senado na yung bahala. Siguro, maybe, ganun yung ginawa. Now, na nandyan naman sa Senado, syempre, feeling ko, mamadaliin din yan ng mga senador eh. Diba? Boboto na agad sila yan dyan kasi magmi-midterm election na nga. Kailangan nilang mangampanya na. Kasi pag hindi sila naglibot-libot, hindi sila mangangampanya, mawawalan sila ng boto. Nagigets ninyo? Mga minamahal. So maybe, mga ilang ano lang yan. Siguro months lang. 1 or 2 months bago dumating yung Mayo, meron ng resulta. Tapos, pag meron ng resulta, dyan natin malalaman mga minamahal kung sino yung mga senador talaga na para sa bayan. Hindi para lamang sa amo nila or para lamang sa mga kaibigan nila. Malalaman natin dito kung sino yung totoong para sa bayan. So, yun na nga eh. May influence yung mga Duterte dyan sa sa Senado. Wala silang control sa Kongreso pero may influence sila, sa Senado. Pero yung fact na ma-impeach itong si yung pag-usapan natin dito mga minamahal, para walang hiyaan sana, what if mag-resign ka na lang, Vice President Sara Duterte? 'Di ba? Kasi pag mag-resign ka kasi, pwede ka pang makatakbo sa 2028. Pero kung ikaw yung ma-impeach, wala na. Hindi ka na makakatakbo sa 2028. 'Di ba? Tapos kapag pumasok yung mga bagong senador dyan, katulad ng Tulfo, papabor yan, magbibigay yan ng vote for impeachment dahil in the first place, baka hindi natin alam, tumakbo si Rapi Tulfo bilang presidente. So, given na mga minamahal na magbe-benefit sila kung ma-impeach itong si Sara Duterte. So, wag mo nang antayin yun, mag-resign ka na. Anyway, hoping for the best for our country. Yun lang. So, yung sinasabi ni Sara Duterte na na magkakagulo daw yung taong bayan. Let's see, tingnan natin. Tingnan natin kung magkakagulo nga yung taong bayan. Lalo pat ngayon, yung impeachment ay gulong na. 'Di ba? Alright, mga minamahal. So, yun po. Anyway, pahingi lang ako ng comments. Yan. Short vlog lang to kasi nag-live na tayo kanina eh. Mamaya, sundan natin yan. Comments, likes, syempre likes yung video na to. Tapos, share na din. 'Di ba? Yun lamang po. Ingat mga kababayan.